Problema ngayon ng ilang bus driver papasok at palabas ng Baguio City ang pagkaunti ng mga pasahero. Sa city proper mismo, maraming tsuper ng mga pampublikong sasakyan ang tumigil sa pamamasada. Saksi si Bea Pinla. Sa loob ng 2 hanggang 3 oras, marami na tayong pwedeng magawa. Pero para sa college student na si Mayan, madalas, ubos na agad yan sa pila pa lang para makasakay ng jeep. Kaya apektado na raw ang pag-aaral niya. Na-absent na, tapos everyday na ganun-ganun na lang. Tapos wala na talaga, as in nahirapan na talaga mag-commute. Late tas absent. Kapag wala na talagang masakyan. Si Olivia naman, buhat pa ang 2 taong gulang na anak habang nakapila sa sakayan ng jeep. Dati-dati kasi inaantay kami nung jeep. Ngayon kami na yung nakapila. Mahirap talaga. Sa mga iba talaga. Babot talaga ng 2 hours, 1 hour yung mga antayan ng jeep. Sabi ng Baguio City Administrator, dati ng problema ang matagal na paghihintay ng mga commuter. Pero pinalalaraw ito ng walang tigil na pagmahal ng presyo ng diesel. Maluwag nga ang kalsada pero ang mahal ng krudo. Before naman, ang triggering points niyan, ayaw bumalik nung iba dahil wala na nga silang iba-backload, matra-traffic pa sila going back to the city to get the passengers. So, yun palang grabe yung operational costs nila just to cover that. Sa Baguio City, umaabot ng 138 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel at lagpas 100 pesos naman sa gasolina. Kaya nalalagasan na raw ang hanay ng mga PUV driver habang patuloy na nauubos sa diesel ang dapat sana'y kita na iuuwi nila sa kanilang pamilya. Yung mga kasama namin na mga driver operator, hindi na nagbibiyahe na. 200 pesos lang ang naiuwi namin. Wala na. Pero mahirapan naman ng mga estudyante namin kung hindi kami magbiyahe. Yun lang ang iniintindi namin. Para matugunan ang problema ng mga commuter at tsuper, pinag-aaralan na raw ng Baguio LGU ang pagpapatupad ng Emergency Mobility Support Program. We will cover the jeepney's expenses na para at least mitigated yung mga babayaran niya, yung biyahe niya pabalik. Pagbabalik ulit dun sa normal, we have to be aggressive in addressing yung fleet management system ng mga drivers associations natin, staging areas, provisions for more jeepney terminals. Makakatulong naman kung yun sabihin nilang ganun. Pero kung kami lang talaga, ako lang talaga, kailangan namin magdagdag ng pamasahe. Kung mahaba ang pila para makasakay ng jeep sa Baguio, ang mga bus naman, swerte na kung mapuno ng mga biyahero. Hindi pa kami puno, pag-just ng oras hanggang mapuno. Noong nakaraan, dagsahan ng pasahero pero ngayon wala. Kung walang 20 na pasahero, hindi kami makakabiyahe niya siya. Kung 10 lang. Ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi.